Pangulong Marcos, hindi bibisitahin si Mary Jane Veloso sa kanyang state visit sa Indonesia. Ang pag-asang maiuwi si Mary Jane Veloso, isang convicted drug mule na hinatulan ng kamatayan ng korte ng Indonesia noong year 2010, ay nananatiling hindi sigurado, kahit na dumating dito noong linggo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 3 araw na state visit. Hindi binanggit ni Pangulong Marcos ang kaso ni Veloso nang magsalita siya sa harap ng mga miyembro ng Filipino community dito. Ang kanyang unang opisyal na tungkulin sa ibayong dagat, bilang pinuno ng estado mula nang maupo siya noong June 30. Hindi rin sinabi ng Pangulo kung itataas niya ang posibilidad, na iligtas siya mula sa death row, sa nakatakdang pakikipagpulong niya kay Indonesian President Joko Widodo sa Bogor Palace noong Lunes. Sa halip, pinuri ng Pangulo ang mga overseas Filipinos, na karamihan sa kanila ay nagtatrabaho bilang mga propesyonal sa Indonesia, para sa kanilang pagsisikap na protektahan ang reputasyon ng bansa. Ang iyong mabuting katayuan sa lipunan ng Indonesia ay nag-ambag sa pagpapanatili ng kalakalan, turismo, at people-to-people links sa pagitan ng ating mga bansa, sinabi ni Marcos sa karamihan ng mga 300 Pilipino na nagtipon sa Fairmont Hotel. Ilang sandali, bago dumating ang Pangulo, sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa mga reporter na nagko-cover sa pagbisita, na ang status ng Filipino death row convict ay hindi opisyal na nasa mesa ng pagpupulong ng 2 pinuno ng estado. "We can't say officially," sagot ni Angeles, nang tanungin kung kasama sa bilateral meeting ang kaso ni Veloso. "Marahil ito ay pag-uusapan ng isa o ng parehong partido. We will have to see," dagdag pa niya. "Naiintindihan ko na dahil ito ay isang nakabinbing issue, maaaring hindi maiiwasan na pag-usapan ito." As to whether she would personally provide Marcos a copy of the letter of Veloso's parents, asking Marcos to help save their daughter from death row, she said, "Base sa aming usapan, si Foreign Secretary Enrique Manalo na ang bahala dito. Sigurado ako na ibibigay niya ito sa pansin ng presidente." Sinabi ni Migrant Workers Secretary Susan Opol, na natanggap niya ang liham mula sa mga magulang ni Veloso, at nagawa niyang talakayin ang kaso ni Veloso kay Manalo, bago sila lumipad patungong Indonesia. At sa pamamagitan ng kasunduan, ang Department of Foreign Affairs ang mangunguna, dahil mayroon itong institusyonal na memorya at kaalaman, mula sa simula ng kaso hanggang ngayon, na may napakasensitibong issue, sabi ni Opol. Idinagdag ni Angeles, "Wala akong pag-aalinlangan sa aking puso, na gagawin ni Manalo ang lahat ng posible, upang talakayin ang kasong ito, at tingnan din ang iba pang mga pagkakataon, para sa pakikipagtulungan sa pagpapalakas ng mga karapatan ng mga migranteng manggagawa. Sa tingin ko, ang panawagan ng panahon ay maging mas maingat tayo, dahil marami ang nakataya dito." Hinikayat ni Gabriela Secretary General Clarice Palce Marcos, na ubusin ang lahat ng paraan, upang agarang mapalaya si Veloso, isang kapwa Pilipina na paulit-ulit na nabigo ng gobyerno ng Pilipinas sa maraming bagay. "Panahon na para mabigyan ng kalayaan si Veloso at matiyak ang hustisya," sabi ni Gabriela Clarice Palce. Parehong hindi masabi ni na Angeles at Opol kung ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng DFA, ay binisita kamakailan ang 37 anyos na drug trafficking convict, upang suriin ang kanyang kondisyon. Noong Marso noong nakaraang taon, inilipat si Veloso sa Wanasari Women's Prison sa Goneng Kidal Regency mula sa Wairagunan. Noong nakaraang linggo, ang mga magulang ni Veloso, sina Cesar at Celia, ay nagsabi na ang kanilang anak na babae ay tumawag sa kanila ng saglit, upang sabihin sa kanila na sila ay malapit ng magsama muli sa tulong ni Marcos. Sinabi ni Opol, isang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga migranteng manggagawa, na natural lamang sa mga magulang ni Veloso na umasa para sa kanilang anak na babae. "Kaya patuloy lang tayong umasa at manalangin, kasama ang pamilya," dagdag niya. Anumang pag-uusap tungkol kay Mary Jane, ay hindi magtatapos sa pagbisita ng Pangulo. I leave to undertake my first state visit to our immediate neighbors, Indonesia and Singapore. In other words, ako ay mga ngapitbahay para sa ating bansa at para sa ating ekonomiya. I go from here, from Manila to Jakarta, upon the invitation of President Joko Widodo for a state visit from the 4th to the 6th of September. Indonesia has been our ally and one of our closest bilateral partners for the past 7 decades. And beyond that, the cultural ties
And the geographical affinities that we enjoy have always been part of our relationship with Indonesia. We will reaffirm our ties with fellow archipelagic nations and ASEAN co-founder Indonesia, with whom we share an extensive maritime border in the south of the Philippines. During my visit, the President Widodo and I will be meeting for the first time, and we'll be discussing the current state and the future as we see it of the bilateral relationship between the Philippines and Indonesia and the changing global geopolitical environment. We will also witness the signing of several agreements between our two countries, covering important areas of cooperation. These are agreements on defense and security, on the creative economy, the culture, and our foreign ministers look forward to signing the Philippines-Indonesia Plan of Action for the next 5 years, which commits our two countries to projects and activities covering the full range of our bilateral ties. Beyond that, we will also be seeking the partnership and the help of our friends in Indonesia, from the President and for our friends in Indonesia for investment in the areas where we see that they can be of assistance, especially in the critical areas as we have identified them in agriculture and in energy. Likewise, upon the invitation of President Halima Yacob, I shall undertake a state visit to Singapore from the 6th to the 7th of September. Singapore is home to 200,000 Filipinos, and as ever, they make us proud for their contribution to the economies of Singapore and the Philippines. I shall meet both President Halima Yacob and Prime Minister Lee Hsien Loong to renew our commitment to deepen bilateral relations, explore options for advancing our economic ties, as well as discuss regional and global issues. Prime Minister Lee and I will also witness the signing of several agreements. Singapore has become the Philippines' top trading partner in ASEAN and the top source of approved investments in 2021. Our economic cooperation with Singapore has grown by leaps and bounds for the past half century, and more opportunities are just waiting to be tapped by both sides. My state visits to our ASEAN neighbors will seek to harness the potentials of our vibrant trade and investment relations. As such, an economic briefing, business forums, and meetings have been organized to proactively create and attract more investors and buyers for our exports in order to accelerate post-pandemic growth of our economy. I expect that we will be coming back with a harvest of business deals to be signed in my state visits that will further strengthen our economic ties with both Indonesia and Singapore. Lahat po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahaphir TV. Para sa mga gustong mag-order ng Fermax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Maravillas on Facebook. Cell phone number 090865537757.